Welcome back guys, nandito pa rin tayo sa Mix Live Chat at kasama pa rin natin si Glyza De Castro! Hi! Uy! Nandun pala kayo. Ulit. Okay, so bago tayo bumalik sa mga questions ng ating mga chatters, napapanood din tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Meron tayong chatters from Saudi, Japan, Canada at Singapore. Hi! So Konnichiwa! yan, hello sa inyo sa Hello sa inyo. yan, Global friends. Global Friends. Okay, so back to the questions from Chanty25. Ate, ba't ang ganda-ganda mo? Ano ang beauty secret mo? Ah. Well, lahat naman tayo may kanya-kanyang ganda dahil masterpiece tayo ni Lord, di ba? Pero siguro, nasa pangangalaga natin yan. Ako, ayoko kasing yung tipong, I don't act my age. Kasi 27 na ako ngayon and as much as possible, tinatry kong maging 15 pero hindi successful. Pero nasa pagdadala lang yan. Kumbaga, ang pagiging bata ng itsura ay nasa pananaw din ng buhay. Wow! Ay, Hugot! ang lalim nun. O, diba Oo. kasi kapag ka masyado tayong stress sa life natin, tumatanda yung itsura natin, diba? So, as much as possible, try natin na maging positive lang lagi. Kasi nagre-reflect din sa aura natin. At yun talaga yung pagiging maganda. Yun. Yes. Okay. Yun na, guys. From Prince Diesto, what keeps you going every day aside from coffee? Yung yung deadlines. Yung kailangan may gawin ako. Kasi, as much as I want to sleep, pero may mga times na kailangan kong gawin to. Kasi ayoko dumating sa time na magka-cram ako or pagsisihan ko na hindi ko siya ginawa kaagad. Yung ganun. So, siguro, bukod dun sa coffee, yung responsibility ko for the day. And, siguro, I'm looking forward dun ako sa satisfaction na makukuha ko at the end of the day na, nagawa ko siya. May nagawa akong something. Yung ganun. Ito from chat. Kamusta po ang experience mo sa Mix Olympics? Masaya yun. Oo. First time ko na ginawa yun. And gusto ko siyang itry ulit. Kasi, mahilig ako sa pop culture. Yung ganun. So, though hindi ako nakarelate talaga sa mga iba dahil updated na yun, yun yung mga pinapanood ng mga kabataan ngayon, yung mga Vampire Diaries. Parang hindi ako masyadong familiar. Pero, ang dami kong natutunan dun sa laro na yun. Ano yung game na pinaka na-enjoy mo sa Mix Olympics? Gusto ko yung kakantahin mo yung isang kanta na letters lang. Letters lang. Na kapag ka nabunot mo, let's say yung B, kakantahin mo yung wherever you will go na B lang yung lyrics or B lang yung sasabihin mo. Challenging siya. Ito naman from Heart. VJ Heart? Heart? Uy, heart. Black coffee or with cream and sugar? Dati with cream and sugar, pero ngayon tinatry ko na black coffee muna para hindi ako masyadong mag-guilty kasi yun din yung isa sa mga preparations ko para sa concert. Tinatry kong bawasan yung sugar intake ko. Bukod sa malala ako kapag sobrang hyper ko. Na-witness ng iba yan kung gaano ako ka-hyper. Pero yun din, inaalagaan ko yung boses ko. Wow. My voice, May question ulit si Clyde. Who's your girl crush? Sa international or local? Both siguro, both. Dati sobrang gustong-gusto ko yung beauty ni Miss Isa Calzado. Kasi nakatrabaho ko siya well, siya siguro yung una kong naging girl crush. Tapos syempre, ngayon, gusto ko yung itsura ni Max Collins. Tapos, gusto ko rin yung itsura ni Lisa Soberano. Lalo na nung nakita ko siya kanina doon sa, sa front, sa cover niya, sa magazine. Wow. Ganda. Tapos, si Rooney Mara, girl crush ko rin. Si Gwen Stefani, dati girl crush ko siya kasi sobrang galing niya. Zoe Deschanel, ang daming girl crush. Yun. So, question from Angel727. Person in your life you admire the most and why?
person, so isa lang, no? Tatay ko siguro. Kasi ever since bata ako, I look up to him eh. Mahilig kasi siyang dati mag-drawing, ganyan. Tapos natutuwa ako kapag tumutugtog siya ng gitara. Siya rin kasi nagturo sa akin. 13 years old ako. May gitara lang na nakahang na hindi naman pinapansin. Tapos nagtanong lang ako sa kanya na, tayo, paano ba tugtugin itong kantang to? Tapos yun, parang ever since daddy's girl ako eh. Tapos mas naging rich yung bonding namin ni tatay kapag tumutugtog kami together. Tapos natutuwa ako sa kanya dahil widow kasi siya. So hindi siya nag-aral mag-gitara, hindi siya nag-aral mag-piano or mag-bass. Talagang sariling sikap siya. Ito, question from Mitch. Who's your fashion icon? Si Dora the Explorer. Hindi, totoo. Ito meron akong may bag ako na sabi nila, ano daw, ayan, backpack. Tapos kaya ako may ngayon, may bangs ngayon dahil sa kanya. Hindi kasi, dati si Kate Moss, yan, di ba? Si Olsen Twins. Mahilig ako dun sa mga parang effortless na magdamit. Tapos parang pangbahay pero pagdating sa labas, ang galing na mag mix and match. Ngayon si Dora talaga. Mahilig kasi siya mag-explore. So diverse yung fashion sense niya kahit na naka lang siya, t-shirt tsaka shorts. Bangs lang tsaka backpack, okay na. With a twist yan Dora with a twist. Yan, oo. Okay, question from Je. How do you maintain your figure? Any diet plans? Yung diet mahirap siya eh. Lalo na kapag nagtitaping ka or nagsushoot ka. Minsan nakaka-depress na share ko lang na isang beses talaga umiyak ako. Kasi sobrang gutom na gutom ako. Tapos parang hindi ma-figure out ng nanay ko kung bakit wala ako sa mood. Kasi nagtatry nga ako mag-diet. Hindi ako kumakain ng rice, tapos konti lang yung ulam ko, yung ganun. So, hindi talaga siya nakakasaya. Tapos kung mga gulay lang yung kinakain mo, nagre-reflect talaga yun sa attitude mo eh. Tapos, bigla na lang akong sumabog isang beses na parang, bakit ka pa kasi kailangan mag-diet? Bakit yung mga iba? Ganun ba yung basihan ng pagkuha ng trabaho kapag payat ka? Yung ganun. So, tinatry ko na balansehin. So, na-realize ko, since nag-put up kami ng resto, na it's not about depriving yourself from eating food. It's about eating the right food. So, kapag tama yung kinakain mo, kahit pa sabihin natin, hindi ka nagre-rice or pwede ka pa rin kumain ng chocolates. Basta balance lang. So, tapos dagdagan mo rin ng workout, ganyan. Kahit na minsan sobrang struggle ko rin yun na gigising ka in the morning, tapos itatry mong i-drag yung sarili mo na mag-workout kahit sa bahay lang. Talagang it takes a lot of discipline. So, believe ako dun sa mga may abs. Yung hirap kaya nun. Mahirap na yan. Di ko rin ma-achieve yung Someday. Darating tayo dyan. Yan. Ito from Maylene. What is one thing your fans would be surprised to know about you? Makulit talaga ako. Yung tipong baka sumuko ka sa akin sa sobrang kulit ko. Medyo weird din kasi yung mga trip ko eh. So baka hindi ka makasabay. Yung kapag nandun ako sa moment na talagang ang daming pumapasok sa isip ko. Ayun, baka sobrang ma-weirdohan ka sa akin kapag ganun. At hindi ko alam kung matatanggap mo pa ako. Ito naman from C. How's your pet hamster? Okay naman sila, steady sila. Nung last time na chinek ko sila, naglalaro pa rin sila. Tapos, aliw na aliw sila doon sa mga laruan nila doon. So, steady naman. Anong names nung hamster mo? Hindi ko pa nga sila nare-register yung birth certificate nila. So, hindi pa legit yung pangalan nila. Pero nung time na na-meet ko sila, sabi ko,
sige, pangalanganan na lang natin sila na Connect tsaka Shan. Pero hindi pa final yun may mga pagbabago pa rin yun along the way kapag naging legit na talaga, napasa ko na yung mga requirements nila para isa birth certificate nila. Connection. Connect, tsaka Shan. Yung pala yung mga, dami nagtitweet ngayon na about sa connection. Connection. Yung pala yun. Okay, ito from Lota Ebora. What was the wildest thing you ever did in your life? Okay. Nung time na may isang show, tapos nandun yung pupil. Kasi, sa mga hindi aware, nasama ako sa isang video ng pupil, yung disconnection notice. Tapos, ang ginawa ko doon, nagsasayaw-sayaw lang ako, nabaliw-baliwan lang ako doon. Tapos, dinare ako ng isang friend ko, nung time na nagpa-perform sila live. As in live to so, walang idea yung audience, yung director, kung anong mangyayari. So, habang tinutugtog nila yung disconnection notice, nandun lang ako sa gilid. Sabi ng friend ko, Dero, akyat ka sa stage tapos sayawin mo yung ginawa mo sa music video. Sabi ko, ha? Nakakaya. Parang, wag. Hindi ko kaya. Hindi, sige, kuha ko ng sabihin ko sa floor director para matimbrihan yung director mismo ng show. Tapos parang nasa isip-isip ko, once in a lifetime lang yun. Tapos parang feeling ko, may sense of freedom ako pag ginawa ko yun. So, habang tinutugtog nila disconnection notice, umakit ako sa stage. Tapos sumayaw-sayaw ako. Tapos yung mga tao talaga, anong ginagawa niya dito? Parang, okay lang. Tapos pagkatapos nung ginawa kong yun, parang, anong nangyari? Okay lang. At least nagawa ko. Yung ganun. So, isa yun sa mga parang hindi ko alam kung nakakahiya or sa sarili ko, liberating. Okay.